Kaya lamang kayo sumama sa rally dahil takot kayong matiwalag at napilitan lamang kayo. Chat po yan sa akin ng isang follower ng Barrio TV. Kaibigan, naintindihan ko po kung bakit ganyan ang iniisip mo. Hindi mo kasi alam kung ano ang aming damdamin tuwing may ilulunsad ang pamamahala ng iglesia na kaisahan, aktibidad at gawain. At hindi mo mararamdaman yan hanggat hindi ka nagiging tunay na iglesia ni Kristo. Para sa kalaman mo kaibigan, nang basahin sa pagsamba ang sirkular na magsasagawa ng National Rally for Peace, iisa ang naramdaman namin kaibigan. Yan ang damdamin na sabik na makipagkaisa sa pamamahala ng iglesia. Agad-agad ay nagsipaghan ang mga kapatid ng kanilang dadalhin at gagamitin sa nasabing kaisahan at agad-agad isinagawa din ang pagpapanata sa Panginoong Diyos upang matiyak namin ang tulong at pakikisama sa amin ng Ama at ng Panginoong Hesukristo. At sa itinakdang pagkakataon ng paglalakbay, bagamat hindi lahat maaaring sumama dahil sa mahahalagang gampanin gaya ng pagbabantay sa mehoras ng lokal at sa kanya-kanyang mga bahay at ano paman ang dahilan, subalit ang aming mga puso ay iisa sa damdamin at hangarin ang paglahok sa National Rally for Peace. Yan ay alang-alang sa kapayapaan ng ating bansa at sa kalayaan ng aming paglilingkod. Kung ako sa iyo kaibigan, subukan mong magsuri sa Iglesia ni Kristo. Paano kung hindi magkasundo? Paano kung kampi-kampi? Ayon sa Biblia, sa Diyos ba yun? Tama kayo, pero babasahin ko sa Biblia. Ganito po ang nakasulat. Santiago 3:14 hanggang 16. Ito po. Ngunit kung kayo'y merong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, huwag niyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Sapagkat kung saan merong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon merong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Pagkampi-kampi, watak-watak, away ng away, hindi magkasundo. Sa Diyos ba yun? Hindi po. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong ipagyabang yan. Ganyan. Hindi galing sa itaas. Yan ay sa lupa, sa laman, sa dyablo. Mga kababayan at mga kapatid, papayag ba tayong maging sa dyablo? Magkaisa tayo. Yung ayaw, bahala na sila kung sa dyablo nila gusto. Ano ang sabi pa ni Apostol Santiago? Pagka hindi magkaisa, watak-watak, kampi-kampi, bahagi, ang sabi po ng Biblia, naroon ng kaguluhan. O hindi ba nagkakagulo sila? At nandoon ang lahat ng gawang masama. Masama ang magagawa nila pagka hindi sila nagkaisa. Totoo naman yun. Gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina. Anong sama ang nangyari? Abay, mambabatas, naging manlalabag sa batas. At merong sinabi ang Panginoong Kristo, pagka ang isang gobyerno o kaya isang kaharian nagkawatak-watak, hindi magkaisa, ano ending niyan? Ano ibubunga niya? Ito po, pag binasa po natin ang nakasulat sa Lucas 11:17, ang sabi ni Kristo, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay magkakawatak-watak. Masisira, babagsak, mga mamamayang Pilipino. Papayag po ba tayong ang ating bansa'y bumagsak? Mahalin po natin ang ating bansa. Mga mahal po nating mga kababayan at mga kapatid. Baka
Sabihin nyo, paano yan?